Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Flood control, pinakatumatak na isyong ibinunyag ng Pangulo noong huli nitong SONA. Pinagulong ng Pangulo ang investigasyon para matukoy at panagutin ang mga opisyal na tumanggap ng kickback at nagbulsa ng bilyon-bilyong pondo para sa kontrabaha. Sa unang buwan, inilunsad ang sumbong sa Pangulo website. Sunod-sunod ang naisiwalat ng mga proyektong naideklarang tapos na, ngunit napatunayang peke pala, partikular sa Bulacan. Ito ang mitya ng pagkilos ng Senado sa pamamagitan ng Blue Ribbon Committee hearing. Agosto, sinimulan ang investigasyong Philippine Underwaters ng Senado. But do you still believe that there are ghost projects there? Or there were ghost projects? In all candidness, Your Honor, I think so. Sa gitna ng mainit na kontrobersya, nagbitiw si DPWH Secretary Manuel Bonoan at pinalitan ni Secretary Vince Dizon. Naging sentro ng pagsisiyasat ang mga kontraktor. Ang mag-asawang Sara at Curly Diskaya na tumataginting na 25.2 billion pesos ang nakuha para sa 345 na flood control projects. Handa po kaming tumistigo ng walang pilit at kusang loob bilang state witness at sabihin ang lahat ng nangyayaring katiwalaan ng Kamara, DPWH at iba pang mga kawani ng gobyerno upang gawin ang tama. Sa Blue Ribbon Committee rin inilantad ni Orly Codeza, dating security ni Zaldico, ang mali-malitang salapi na ipinadala ni Ko kay dating House Speaker Martin Romualdez at Pangulong Marcos Jr. Nagbitiw si Romualdez bilang Speaker of the House at pinalitan kinalaunan ni Isabela Representative Faustino Bojedi III. Lumitaw din ang 18 ex-Marines na umunoy mga tauhan ni Ko at nag-deliver ng mali-malitang pera sa napakaraming politiko. Right after our conversation, tinawagan ko po si dating Speaker Martin Romualdez at nireport ko ang instructions ng Presidente to insert the 100 billion projects. At sinabi niya sa akin, what the President wants, he gets. Isinangkot ni Ko si Ilocos Norte 1st District Representative at anak ng Pangulong si Sandro Marcos sa pag-insert ito ng higit 50 billion pesos sa 2025 General Appropriations Act. Nagtago si Ko na hanggang ngayon ay hindi pa rin nahuhuli ng gobyerno. Bumuo din si Marcos ng Independent Commission for Infrastructure o ICI para mag-imbestiga, magsagawa ng mga pagdinig at magrekomenda ng kasong isasampa sa mga sangkot. Napatunayang guilty sa grave misconduct at sinibak ang dating Bulacan District Engineer na si Henry Alcantara, Bryce Hernandez at ang accountant na si Juanito Mendoza punsod ng mga maanumalyang proyekto sa Bulacan. Nagsagawa ng kabi-kabilang protesta ang taong bayan. Inimbestigahan naman ng Department of Justice ang laganap na anomalya. Saka kinumpiska naman ng Bureau of Customs ang mga mamahaling sasakyan ng mga Diskaya. Nagsampa ng graft at malversation ng Ombudsman kay Sara Diskaya at 8 iba pa dahil sa hindi nakitang 96.5 million flood control project sa Davao Occidental. At ang asawa niya namang si Curly, nakapiit sa Senado. Sumuko si Sara sa NBI bago ang inaasahang pagsasampa ng warrant laban sa kanya. Ikinagimbal din ng publiko sa flood control mess ang pagkasawi ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral, ang taong nakakaalam sana ng mga nasa likod na pagnanakaw sa taong bayan. Dinisolba na rin ng ICI dahil tapos na umano ang trabaho nito. Nagkagulo sa Senado sa pagpapalit ng liderato. Nagulo ang Blue Ribbon Committee. Kasunod ng mga isinapang kaso, nakulong sina dating Senador Bong Revilla, Senador Jingo Estrada, Bonoan at dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo kaugnay na umunoy pagkakasangkot sa mga anomalya sa flood control projects. Sa huli, naging state witness pa ang mga DPWH official na sina Alcantara, Bernardo, Gerardo Polencia at Sally Santos. Nakatakda rin pagdesisyonan ng Sandigan Bayan kung gagawing state witness si Bonoan. Mahigit 1 taon matapos ang panawagang mahiya naman kayo, may mga opisyal na nasibak, may mga kasong naisampa at may mga pondong nabawi ng pamahalaan. Ngunit sa kabila ng mga investigasyon at pag-aresto, nananatili ang pinakamahalagang tanong: sino ang tunay na utak sa likod ng umano'y pinakamalaking flood control scandal sa kasaysayan ng bansa? At habang bawat tagulan ay muli sinusubok ang mga Pilipino, iisa ang panawagan na ang pondong inilaan para sa kaligtasan ng mamamayan ay hindi na muling maging daan sa katiwalian. Sa pagbahan ng korupsyon sa bayan, ano ba ang nahihiya? Ang katarungan o ang katotohanan? Para sa SONA 2026, Daniel Salayo.